magtiyaga, kumikilos pa rin ang Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gawain. Ngayon po ay Sunday, July 19, 2026, ng ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Sa buhay militar, gusto nating mabilis ang pagkilos. Malinaw ang utos at tiyak ang resulta. Ngunit may mga laban na hindi agad natatapos. Mga suliranin sa tungkulin, sugat sa pamilya, personal na kahinaan, at mga panalangin tila wala pang sagot. Itinuturo sa atin ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito na hindi tahimik ang Diyos dahil wala siyang pakialam. Siya ay matiyaga sapagkat siya ay maawain. Patuloy siyang kumikilos kahit hindi natin agad nakikita. Sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, chapter 12, verses 13 and 16 to 19, itinuturo ng Aklat ng Karunungan na ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng karunungan at awa. Hindi siya padalos-dalos humatol. Binibigyan niya ang makasalanan ng pagkakataong magsisi at magbago. Bilang mga sundalo, kailangan nating maging matatag sa tama at mahigpit sa disiplina. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi malupit. Marunong itong umunawa, mapagpatawad at magbigay ng pagkakataong maituwid ang pagkakamali. Sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 13, verses 24 to 43, sinabi ni San Pablo na tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. May mga pagkakataong pagod na tayo sa tungkulin, nag-alala sa pamilya, o may dinadalang sakit na hindi natin masabi. Minsan, katahimikan, luha, o buntong hininga na lamang ang ating panalangin. Ngunit, nauunawaan tayo ng Diyos. Dinadala ng Espiritu Santo sa Kanya ang hindi kayang sabihin ng ating mga labi. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 13, verses 24 to 43, gustong bunutin agad ng mga alipin ang masasamang damo. Ngunit sinabi ng may-ari na hintayin ang anihan. Hindi sinasabi ni Jesus na pabayaan natin ang kasamaan. Itinuturo niya na huwag tayong mabilis humaton at sumuko sa kapwa. Ang taong nagkakamali ngayon ay maaari pang magbago sa tulong ng Diyos. May trigo at damo rin sa ating puso, katapangan at takot, pagmamahal at galit, kababaang loob at pagmamataas. Bago natin hanapin ang pagkukulang ng ating kasamahan, pinuno o tauhan, hayaang linisin muna ng Diyos ang ating sariling puso. Kaya huwag sumuko kapag mabagal ang pagbabago. Patuloy na manalangin, maglingkod at manindigan sa tama. Ang pagtitiis ay hindi kahinaan. Ito ay patuloy na pagtupad sa misyon habang ipinagkatiwala sa Diyos ang resulta. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng katatagan sa tungkulin, pagtitiis sa pagsubok at awa sa aming kapwa. Alisin mo sa aming puso ang galit, pagmamataas at kawalan ng pag-asa. Tulungan mo kaming magtiwala na patuloy kang kumikilos sa aming buhay sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.